This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Callers Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Mabuhay! Buhay! Nagmadayaw! Welcome to ABCD. Yes, it is May 24, 2026 and we're now on our 15th episode. Wow, ang hello bilis. sa inyo lahat, no? And this is still us, CD Carlo Dolier. And AB, Attorney Blue Ventosa. Yes, kumusta naman? And of course, you are watching through the Facebook page of Kadangpan Digital and also through our YouTube channel. And Attorney? Yes, our Davao Lawyer Facebook page and Davao Lawyer YouTube channel. For those watching the replay for this edition, kumusta na kayo? I hope you're doing well at this juncture. And Attorney, kumusta naman ang iyong weekend together with your La Familia? Okay man, okay. For a long time, hindi kami kompleto. So ngayong weekend, kompleto kami ni Mrs. at yung dalawang mga kiddos, no? Pero mga hamtong naman ni sila, pero kids, mga po among tawag, aning among duha ka anak. Yeah. Lagi, no? Lisod ba yung magbanding kung kano saan naman busy ang tanang tao? Yes, and I think especially siguro itong maguwang basig kanang hapit na maminyo, mabiyaan na ta, magsarili na siya. So, pero sana man na, mga hungihong naman siguro na. Mahadlok na ni, malulo na ta. Lagi. Mulag taas-taas pa latasunon yun, no? Kay lagi wata kabaloon say plano ni Lord for yes the lifetime. But of course, modesty aside, no, because we are going to continue sa atong hanging na travel because continuation gyapon ta sa ato ang ABC nga Attorney Blue in Cebu. Part 2 na tayo ngayon, CD, di ba? Yes, part 2 na ta sa tuang pasyalan, and this is still ABC Attorney Blue in Cebu through our pasyalan segment. Alright, so murag gusto na ko unan, no, gining atong next travel katong mga hanging kaayo na mga videos na imong ipaambit. So what is the first good, no, when it comes to kanang naay pasyalan, no, at the same time naay kan-anan pod, pero unahon sa nato pasyal, no, kung asa gyud. Yeah, so we stayed at in the first few days kadiri sa atong part 2 sa Bay Hotel, no, and of course na nagkuha ta gamay nga mga clips ug photos sa dito pagkaon na pod o katong gamay nga naay mall, dili man siya gamay pero daghan siyang mga establishments katong the nearby Park Mall. So I'm going to share some of the footages diri sa Bay Hotel, ilang foods o katong mga food and other restaurant sa Park Mall. Then later on katong asa ko nakaadtong palitog pasalubong o katong naatay ka ng unsa tong atong mga na pasyalan pa na pinaabtik dito sa Sugbo. Alright, so tanawon sa nato ang masipyat sa ato ang travel, walay kapaingnan kung unsa inyong itinerary, but let's watch this first one. Hi, and Madayaw. This is your Davao Lawyer, Attorney Blue Ventosa. At dito tayo pasyal muna sa may Park Mall, malapit sa hotel.
So let's watch kung ano meron dito. Alright. Alright. So, usa na lang nato, no, para dilit na masipyat, no. Oo, actually, of course, before na ato sa Park Mall, nag-breakfast kami diri sa Bay Hotel sa buffet kay libre man na unsa man ta na appeal man ta dia. So mana show lang nato gamay, although daghan pud silang pagkaon, pero more on ato nya mapakita na pud tong dito sa nearby Park Mall na walking distance lang from Bay Hotel. Okay. Oh, casino! Buttered fish fillet. Namia. Malambok yun. Pwede lang unta. Pero marag Oo. parehas naman ano, breakfast buffet. Breakfast naman na sila yung mga Filipino, na sila yung Japanese, Korean, Asian. Sama na diha katong sa ano sa may Park Mall. Ayun. So nagkuha kong picture, medyo sayo-sayo pa kay 11 AM na dahil mo open na pod ning mga mall, no? Diri sa diha sa Park Mall. So napa ko sa gawas usa. Na sila gitawag nga Central Park, no? Nga murag park para sa mga dogs. They're pet friendly. And that's why I nindot po, no, kay makita gino na mga lain-laing pets na nairing, nairo, ambot na sa pailain ilang ginadala. Mauman. Oo, murag sa BGC ba sa Manila nga kanang libre latong unsa kanang free ang mga dogs to roam around ana. So murag diri po nilang on a smaller scale diri sa Park Mall. Ayun. Tomorrow to na ng first, no? Medyo short Oo. but sweet. Pero, Mm. sa kining mga no, pagkaon nga gidalit diha, no, attorney within Park Sa- Mall. Oo, daghan-daghan po napoy uban niya kanang familiar na ta. Napoy uban niya kanang I think nga first time po na ako nakita dito sa Cebu. Tan-aw na. Ayun. So, tanawon na to, Bi, kung unsay gidalit, no? Yes, yes. Klase ra ba? Oo. Oh, kung pwede lang unta. Hot-hot Na yung mga oo. pancakes, waffles. Yes, naapoy mga sa mga choices. Kana gipicture na ako tong uban nga mga resto nga uban bag-o lang nag-open, no? So muna Orange Brutus na siya. I think naata diri sa una sa Davao ana Mango Brutus or Orange Brutus po, no? Kana murag dito na sa Cebu, I think sa Sisig House, no? French fries. Mga French fries na normal nga mga unsa mga pampabugnaw, no? Starbucks as usual, o dito Nakasikat. kani ang but unsa nilang foods, no? Dito na po sa murag ano ni siya karne yata, kansi, no? I think it's an Iloilo delicacy, no? Sunburst. Sunburst, ang gyapon ta na diri. Kaning sa Sunburst yata gyapon na. So ilang mga coolers, kani murag na po na sa Cebu, no? Kaning mga I think that's only in mga Cebu nga restaurants. Chikaan, murag naaman yata punta diri, no? I think Oo. diha na gikan sa Cebu ng chikaan po. Oo. Kani si Napod na sa Hukad. tuwan, no? Oo, na po na. I think dito gyapon na gikan sa ilaha. Tukad na pod. Orange Brutus. Orange Brutus. Of course, Phoenix Pizza. Yeah, maura to ang ano. That's the Yes. last of the second video. Okay. Mao lang ito pag abot na mo dito, wa pa ni open tanan, so ano sa kanang restaurant, window shopping. Then also gani next na to atong mapakita katong ano naka palit mi diha sa may ano
downtown na Pasalubong na po. Okay. lubong na pod kay Oo. siyempre ato mga kabanay sige unsa sige remind Sige, request. sige ka uli kung wa tay da pasalubong masigamay lang. Yani. Oo. Watay choice. Dili ta makauli nga walay gipalit na pasalubong for our relatives. Ayan, so yan nakapunta kami diri sa may downtown. I think it's Mabini Street nga unsa branch sa Shamrock katong naghimo sa Utap. Okay. Panahon sa nato unsan ni katong pasalubong center nga puros otap og daghan pang mga Other mga delicacy. delicacies, yes. Mr. Snack ba ya? Oo, naapod sila yung snack bar This dito. is your Davao lawyer, Attorney Blue Ventosa. At nandito tayo ngayon sa Shamrock Mabini Branch. Kayo naman, ang haba-haba ng pila. At tingnan natin anong mabibili natin dito. See you later, alligator. Wow! They have their own products, no, na isa na po sila. Pero makita na ko nga naapod sila katong normal nga sa mga laing mga dried mango, ato mga piyaya, no, kada mga mani, mga chicharon, so mura siguro I would say about 80% complete na sila yung maharial, masarial, kanang so mga laing parts sa Cebu. So murag more or less kung murag one stop shop na siya diha. Kung gusto ko mapalit diha mo na daghang tao kayong gapalitay diha sila. Say hi! Ayan, kakasama Shopping si natin. Mrs. Oo. Siya may mo pili. Then katong mga turones, no, na lahi mo puti lang turones at mga I think sila yung mga cookies food, no, na sila yung mga bagong products kanang normal nga kanang mga breads food naapod sila. So as with any business naapod sila yung mga new products, wala ka imika sa ani katong mga traditional lang gid among gipamalit. Tong ilang murag sa kanang snack Street bar. food di. Oo, naapod sila yung mga unsa kanang mga init na foods o naapoy baligyag drinks na ayan. So ayan yung ibang mga photos doon, no. So gyud murag yung kanang unsa ang ilang cashier murag nagatugtog pirmi. Walay pa ang linya. Oo. Para di mabore. Oo. Daghan yun sa sikat yun sila, daghan pag sila laing branches gani, but because of their OTAP, no. In fact, they also have nakapalit may Rosquillos, napod sila yung Rosquillos, pero mas lamig itong original nga Rosquillos dito sa I think it's Titay's man siguro, layo na mo ito sa Liloan. So nagpalit na lang po may sampling mga ampaw, mga dried mango, kanang a little of everything lang gud aron kung unsa ilahang mapilian na atay mahatag, no, kay daghan tag mga kabanay diri pagkot sa Davao. Oh man. Yan, oo. Napoy dried mango. Sa Subo. Yes. So ang ako'y na discover dito nga kanang dried mango nga strips nga murag giputol nila murag kanang flat nga murag pansit ang pagkaputol sa dried mango. Okay bang food kay ligpis nga tag-as ba? So I don't know kung asa gyud ang sa ato original manufacturer. So murag dito ra po na siya sa mga na siguro siya mga other outlets, no, kinabangay lang sila sa ilang mga ginabaligya. So kana gyud ang ilang main product atong OTAP. Oo. Alright, so niabot na sa end of video, no? Oo. But of course, attorney, no, probably a lot is really curious kung usan ni mga pagkaon na ingon nato nga makitan sa Cebu na may naa nga wala diri. Nag-prepare lang po og mga kaning images aron makita nato, ma-share po nato. So let us look at this different pictures, no, sa ato ang mga
foods. Okay, let me check here. Ayan. So naghimo ra tag unsa kanang murag simple slideshow. So kani ato ang makita no na aning kaning of course ang lechon ang tawag nila inasal na lechon kawali, na spring roll, dried mango, dinuguan kay nagaano naman pod gud sila kanang naga-level up na pod sila sa ilang mga ginapang baligya no. So let's start with unsa ni siya. Okay. Oo, ang sagid ang Cebu lechon ang sikat yata is Ayers no naana siya sa IT Park na dito sa may Lahog naapod siya sa airport pero among naadtuan ani I think it's a CNT lechon man among naadtuan although ang daghan gyud daw nga maglechonay diha gyud sa Talisay Cebu no so naka unsa may aning diri sa CNT lechon naga-ship po daw na sila og whole lechon diha sa Manila o sa lain sa provinces and they have the necessary permits man po no. So Cebu lechon is known for its crispy skin and flavorful meat seasoned with herbs and spices. So it is one of Cebu's most famous delicacies. Okay. Oo. Sige. Gani, si Atty. No, kay panagsaratan na makakaon og lechon, inigna ay pista. Lagi. Pero, we have a disclaimer sa tanan nga hinay-hinay lang. Again, kay lisod Yeah. baya ang maintenance. Oo. Ang bawion lang sa doktor ang ato ang giipon og sa hospital. Kaya ano Gani. lang, moderate lang, Oo. moderation. Lisod baya, kay mahal ang losartan. Oo, maski Sa naatay. next, ito niya ng next Sige, delicacy from Cebu. Sige, CD. Take it away, CD. Unsa ni ha? Muni ampaw. Mm-hmm. The place located in Karkar, Cebu. Ug ang story nga makitan is Pailing or Pailing. Ambot ng sa ipag-pronounce. Oo. Ano, no? Pailing siguro na ang iyang Pailing sikat. special ampaw. Mm-hmm. Mahimutang ka na sa Cebu South Road sa Karkar City, Cebu. Ampaw is a crunchy puffed rice delicacy coated with sweet caramelized sugar. Piling special ampaw is one of the known sellers of traditional Karkar ampaw and a popular pasalubong item. Yes, You know? oo. So, ang isa pod nga unsa, wala tay photo diri ang karkar gid ang katong ilang chicharon, di ba? Katong nay unod nga na ay mga unsa nipis nga skin but I will show the next delicacy na CD. Okay, go. Utap mana katong atong mag-ulang giagian dito sa Shamrock so mo ginaihang unsa naa siya sa ang iyang main yata nga diri sa Vicente Gulia Street, Cebu City. So as we know, utap is a thin, flaky, sugar-coated pastry and a classic Cebu pasalubong. So isa gini siya sa unsa I think nga kanang sikat gyud nga normal gyud nga unsa is utap o grosquillos o kaning atong dried mango. Okay. Yan. Next, Moni. Ah, Moni isa sa mga di malikayan. Karon! Oo. Naa di ay abi na ko wala to na apil. Oo, Sige. na-skip na nimong isa, no? Pero Ah. still, ang chicharon, makitang gyapon, Karkar, Cebu. And then the novelty store na sa Marcel and Tony Chicharon, mahimutang sa Karkar Public Market sa Karkar. It is a crunchy, Ayun. deep fried pork rind snack and one of Cebu's most famous delicacies. Actually, na naman po na daghan, nagkatag-katag, no? Pero lahi-lahi mang gulang brand. To be honest, no? Maglisod ta kung asay pinaka-the best. Pero I think sa ako nakita nga sa slideshow, murag mo na yung usa sa pinakasikat. Yeah, oo. Sige. Okay, next, no? Next, sige. Ano pang next? Kaning Masarial, no? Kaning naaday diri siya sa Mandawira. Kaning si Didangs Masarial, no? Ang iyang address is sa AC Cortez Avenue, Mandaue City, Cebu. So, it is a sweet
peanut delicacy made from ground peanuts and sugar. Mo share lang siguro ko gamay nga trivia ni CD. Okay. Katong akong Sige. igagaw, gi panguyaban sa apo ni tagiya ning unsa ni unsa ni Didangs, no? Didangs unsa Masarial, pero wa sila magkadayon kay ni abroad naman tong akong igagaw nga unsa nga teacher, no? Kay nag-apas po siya sa yang ate nga nasa US, so ambot lang basig LDR na sila karon. So mo katong nanligaw pa daw sa una dito sa balay ato sa akong uncle ug auntie, perting daghanan dalag Masarial, so maon sa ilahang sugar mutaas. Lagi. Pero of course apil na tradition. Gani, oo. Lami gid siguro ni ilang Masarial. Sige. Lagi. CD. Sige, but right before we continue sa ato ang food trip na pinasahi, no? We will go first for a short break Yes. because when we come back, i-continue na lang nato ang presentation ni Attorney Blue, and I would also read kumbaga sa mga laing delicacies sa Cebu. Please Ayan. stay with us. Don't go away. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Watch Attorney Blue Ventosa every Friday night in the program ABC Anuncio Batas at Cooperativa, 7 p.m. every Friday night at Double Lawyer Facebook page and Double Lawyer YouTube channel. Mabuhay Madayaw! I am Attorney Christine Joy Bermudo, your Sinag ng Davao 2026, and you are watching Kadangkan Live with Carlo Valer. Mabuhay Madayaw! Ako si Robin Grace Dowley, ang inyong pagdubay ng Davao 2026. You're watching Kadangban Live with Carla Dolier. All right, we're back. All right, we're back now. If you just join us, you're watching the second stretch of our program, ABCD. You're still with us, CD Carlo Dolier. And AB Attorney Blue Ventosa, episode 15 na tayo ngayon, no? CD. Yes, oo. So, grabe na itong mga episode, no? From food, travel, anything goes. Pero sa ganahan mo nga, kung na mo isugyot, we will try na, i-comment lang dayon and we will try na makaadto either ako or si Attorney Blue ang makaadto. Pero usa lang ang ako dungan ta. Oo, usa lang ang maingon nako, no? Kung basin kinsa sa mo ang duha ang matibay ang sikmura, kung gusto ni ko ninyo palaparon og zipline, sige. Siguro unsa kanang mas sugdan siguro nato diri sa Davao, no? Kitay unsay best siopaw, best unsa na, best fried chicken, best pansit, no? Try tag mga unsa, then mangutana pud ta unsa diha kung unsay mga survey nato atong para murag naatay ka ng update nga the best siopaw in Davao, the best fried chicken, or unsa ba diha, the best barbecue. Poll, murag poll survey kumbaga, online Yes, survey, yes. maayo. But anyway, we will continue sa ato ang presentation sa katong mga delicacies sa Sige. local Cebu foods. So, I will go on sa next, no? Sige. Gani. Rosquillos. Ayan, oh. Lami kaayo. Kayo. Located sa Liloan, Cebu. Ug ang tindahan is Titay's. Address is located at Central Nautical Highway in Liloan. Rosquillos are ring-shaped cookies originally from Liloan. Titay is the original producer. Oh. So marag nakita naman, familiar na ako anang shape, no? Oo. Katong gagmay pa mi CD,
di ba kay ginahimo na mo na siyang murag sing-sing, no? Tapos paako na mo gamay tong iyang mga giring-giring aron mo gamay po, so before na mo kaunon siya ka mo nang among ginadula-dulaan before sa, pero kasaban lagi mi sa among lola nga, do not play with your food lagi daw. Gani. But Pero nag-mature naman tagamay, no? Kay ano. oo, that's medyo layo-layo ng Liloan, dito na sa up north. Pero nakaagi mi ana kay I had the occasion, I think last year or 2 years ago, na niadto ko sa Bugo, di ubanan ko sa kung igagaw dito gyud mi ni unsa, dito gyud mi ni palit og kanang Rosquillos dito sa Liloan store sa Titay's, no? Tapos naa day sekreto na CD katong Sa kung gusto ka makabarato na ay kinilo dito nga kanang buak na siya. So for example, 200 ang dili buak, ang buak 100 lang siguro, so half the price. Kay syempre bungkagon mapud nato na, so tuslo ba nato sa atong kape or unsa ba diha, no? So chocolate, sikwati. oo, kung pangkonsumo mo lang, hindi mo ipamigay. Kahit ipamigay mo kasi murag naka-pack siya og kinilo yata, 1 kilo. So, you could save up to 50%. So, kung mauna mo gusto nga kanang dinaghan, tapos dili ka kaning arte nga buak na siya, dito na lang ka para makapalit. I think dito na po na sila main store po Baligya, kay wa man ko kakita po ana sa mga laing stores, kay nasa laing stores kato namang naka-carton, katong naka-package. So maayo po napod sila yung marketing kay kung mga buak po di mapod nindo tan-aw, no? So murag siya, murag naka silver foil ang yan, dili nimo makita nga buak. So bapo po disente mapod iyang sudlanan. Okay. Sunod, unsa ni the next one? Sige, CD. Kani. Turones de Cebu. Oo. Yan. Sa Argao din na siya, CD, no? So, sa iyang Tita Flips Turones, Poblacion Argao. So, sweet banana rolls wrapped in thin pastry and coated with sugar. Okay. Okay. There is another brand, I think, CD, katong El Tesoro or ana po ang iyang Then, katong last time when I was in Pampanga, lahi ilang Turones, kanang mura siya taas nga lapad. Tapos ang iyahang cover, katong ganing murag kanang gani kanang makaon nga papel. So mo to iyahang so lahi pod ang ilang rendition sa Turones dito sa Pampanga kumpara diri. So depende na lang kung asa imong hilig, but for me I think I would prefer more kaning diri gyud sa Cebu nga Turones. Although labi maputong sa Pampanga, but mas kung ako ang imong pangutan-on, naanda na magud pod nako na kanang muuli sila lolo gikan Cebu sa una mo palit kana gid ang usa nilang paliton aside from the Ota, Rosquillos, ang ako ang gina-order kanang Turones. Oh. We'll go on. Last 3 na ta kay Sige. Okay. Asa dire? Sige daw, CD. Dried mangoes. Dried mangoes. Sikat. Na naman po dire sa Davao, Maaman po sa ato ang mga but of course kung gusto gyud nato nga kanang dito gyud sa factory or kanang so daghan naman pong brands, I think, no? So mao gini siya isa sa mga popular exported and imported products nga pasalubong items. Pero mara man po, attorney, no? I don't know kung na ba yun ang pinakabarato diha anang dried mango. Ang kasagaran ang barato katong chips, katong gagmay lang kaayo, no? Murag kumbaga kung siguro kung akong example ganiya sa Rosquillos, murag buak lang nila ba katong murag mga ginagmay, mas mahal tong dagko, diba? Reject. Murag reject siya kay syempre dili mapudi mo na kanang landanon pud diretso, mas lami mapud ng ginagmay. But katong ako ang wala lang ko ka picture, katong akong gisulti nga murag himo nilang spaghetti nga murag flat nga ang pagkaputol nga taas, mas mahal siya, no? Kay siguro kinahanglan og kanang gwapo nga mangga siguro tong pagkaputol ato. So mura siyang flat nga spaghetti or murag lasagna nga
nga gagmay pero dried mango siya. No, ato akong isa nga discover dito. Wala ko kay balo gibasa na ako tong iyahang katong manufacturer kung nakalimot ko kung asa to siya dapit. Pero usually naapod siya diya sa Titay's, na siya diya sa Shamrock, katang mga pasalubong center na siya, pero wa ko kabalo kung siguro sa sunod na kung ato sa Cebu pangitaon ako na asa ilang factory. Oo. Sige, go on. Yes, go Second on, to the last. Okay. Grabe. Unsa na siya? Unsa ni? Uy, Tuslob Buwa mo rin sikat pod sa Cebu. Yes, oo. May iba-iba silang mga pag yung ko katilaw ani kay katong among na adtuan dito sa sa Tops lagi nga sirado pa naa dito pero ang kanigi daw ang ilahang CD ansa na di sa Pasil mao nang ihang sa public market area nila. Murag na kay ituslob dito sa ilang sauce then usahay murag na ay kanon or na puso or say na ay karne or I think in fact ang uban murag unsa na pork brain daw o unsa ba naapod sila yung mga lain-laing kanang variety ba murag diri sa to pastil di ba na ay chicken na ay beef so murag pod ilang style siguro CD. Okay. And then last but not least unsa siya daw? Ngoyong. Ngoyong, yes, oo. So, ang diri man good mo na siya kanang ang tanaw na ko mo na siya kanang humok siya nga humok nga lumpia no or murag kikya murag depende pud sa nagabaligya kay nay uban nga murag crispy ang ihang roll ang uban pud murag humok wa pa gyud kay ko ka unsa ani wa pa ko ka kanang discover gyud kung unsa ning iyahang but kato akong na-try mura siya kanang kikya mga pahaba no so murag naapod sila sauce then naapod na siya sa mga street foods naapod sa mga malls so, in fact naapod sa airport no kanang pag-abot nimo isa na siya sa mga katong sarado pa tong ubang restaurants na abantod ng mga convenience store mo tong nakatilaw ko dito sa airport ng Ngoyong but I forgot unsa to siya nga brand. Mao lagi no. That's about it no sa tuwang show. Oo, I hope hindi kayo ginutom ha pero maaga pa naman so pwede pa kayong mamaya after dinner sa inyo or kung if you're watching the replay basig na amoy diha sa makita sa mga atong mga groceries naman po siguro mo mapalit pod no. Oo. Pero of course kay speaking of Shamrock murag lain nga Shamrock ang ako nga nabalaan katong ngalan sa banda. Oo. Napa ba sila CD? Murag I think active to gihapon attorney anang bandang Shamrock. Okay. Pero wala ko kabalo kung kay karon independent man ni sila kay wala sila gihuptan na kontrata as per well-being. Pero dili ni related sa atong gihisgutan karon siyempre ang atong gina-focus nato is Cebu. So technically maura man ang ato ang ginahisgot to travel galore whatever it takes pero sige lang kay ato nang tagaan og pagtagad. Pero for the meantime balik ta sa atong main purpose kay ang sunod is sa Tabuan Public Market attorney. Oo, kay naagi nagpatugon sa kuha og suriso og katong mga buwad. Tan-ana nato ni. Yes. Lagi. Pero usahay di man kayo ko kakaunog chorizo kay usahay di man kayo ko hilig ana no. Sorry lang po no kay di na ko feel pirmi chorizo kay di man ako explain kung unsay lasa but jokes aside no but I'll have to show to you right now kaning unsang klase nga chorizo nga naa dito sa Tabuan Public Market. Tanaw na to mi. Spicy. Sige pa.
And then naapoy uy, Mga nasagol buwak. naman po ni. Yes, kay ano man gud pod siya, public market man na. Actually daghan diha na amo po yung mga lain pong baligya as a normal, but ang diha ang ilang sikat tong mga unsa kaning mga buwak, mga si tawag ani, mga bulad. Oo. Although CD kaning si tawag aning kaning tan-aw na ko limpyo gyud ang ilahang ano no diha sa tabuan katong ilahang suriso kay naa sila'y kanang nagabuhat enclosed sa glass no kung maunsa nimo diha niya sa unsa nga makita nimo nga way makasulod nga langaw, walay basta-basta nga mo limpyo gyud ang ila naka unsa sila naka kanang mask, naka apron, then although naa po day lain pa nga lugar nga lami po daw lahi ang ilahang unsa ang ilang suriso. Those are part of the vegetable section yata no diya sa tabuan. So mo na although kana open man na siya niagi mi dito sa ilahang murag assembly area nga naka-close siya sa glass, makita nimo murag kanang diha pud sa atong restaurant nga makita nato ginaluto sa atong atubangan. Ana pud ang ilang style dito sa nagabuhat sa suriso. So they have naa sila sweet, na ay garlic og spicy. So nagpalit lang ko tagsa ka kilo ana para matilawan. Ay halang, ay sweet, ay garlic. And then it's Depende na sa lasa, no? 220 pesos per kilo. So not bad, no? Okay na po on. Panailahang mga ano. So ano siya? Fresh good siya. Okay na po yung mga ano, prutas. Yes, okay. Ano man siya, public market naman diha po. Ayan. Yan. So we took some pictures. Ano lang atong time lang budto no iigang kay init kayo kay udto man init man dito sa Cebu. Murag ani po diri ka init sa tua. But at least diri sa Davao nagaulan man gihapon mahapon magabi dito in town init gid sila the whole night, whole day. No, so ano lang gihapon ta medyo blessed lang gihapon ta pero naabtan po lagi baha po sobraan siguro ang ulan. Uy, Tapos sa ni aging simana ba to no? Muna. But ana magyud, we cannot please everybody no. Kung init reklamo, kung ulan reklamo. oh man. Oo. Okay. Right now, before we continue, if you have just joined us at this juncture, you're watching the second stretch sa tuwang programang ABCD, and this is still the ABC Attorney Blue in Cebu edition. Ayan, oo. So tapos na tayo sa pagkain. Meron naman tayong konting pasyalan ngayon, CD. Yes. Pero ato nang i-halt muna kay mubalik rata for a very few reminders. Please stay with us. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings. Watch Attorney Blue Ventosa every Saturday night in the program, The Attorney Blue Show, 7 p.m. every Saturday night at Devil Lawyer Facebook page and Devil Lawyer YouTube channel. Hi everybody, my name is Alexa Rhoda and I am your Miss Earth Australia 2025 and we are here with Kadang Pang Live with Carlo Dolier. Alright, and we're back. You're watching ABCD episode 15. It's May 24, 2026. Yes. Hapit na ba yung mahuman ni ining bulan sa Mayo? Hindi, paspas mo. Next month, 6th month na. Murag sunod na, July na, August, September na. Hapit na pong Pasko, ani. Oo. But of course, before we continue sa tuwang travel, murag a few reminders rabaya kay
Human naman ang filing sa income tax, annual income tax, and Mm-mm. human naman pod ang voters registration. So Mm-mm. wala na deadline gyud no kay bag At walang nahuman. oo, mabuti na lang din na ano, extend from April 15 to May 15 yung deadline ng mga filing ng income tax. Pero meron pa rin tayong deadline na CD, no, yung ano, yung sa mga kooperatiba. It's supposed to be end of April, yung April 30 na mga pang-filing ng mga cooperative requirements and documents. It is now until May. I think it's May 30, no, if I'm not mistaken. Pero wag na Hanggang nating Sabado na atayin lang. ang deadline. Ayan. Na mapenalty na pod. Oo. Mori pinaka-episode. Alright. Okay. So, kani mori katapusan nga trip no kay mm-mm. naanaman mo nagbiyahe mo padulong sa Colon Street. Pero dili ka Naka- ng Colon nga atong humot ha. yung balon-balunan no. This is one of the oldest streets in Cebu, although mao ginang ilahang pinakaon sa gid siguro mga sentro sa una. Kung sa Manila pa na eskolta, no, na dito ang mga ilahang mga restaurants, ang ilahang mga sinihan, ilahang mga the place to be. Sa Cebu, Colon Street is the place to be before na mo na siya. So natay gamay diri nga video nga i-share nato sa imo samtang nag agi mi Sa- dito at that Sa time. to J-Mall ba to? Mao ni siya. Yes, oo. Atong mga karaan nga mga katong supermarket, karaan nga sinihan, no? And kita man nimo nga murag dili na gid siya ana gid ka bibo kay naman sila uptown, sila downtown, no? Ano yung mga dagkong nga malls, but I think there's still murag mga bakante diha nga lugar kay siguro mahal pod kayo ang yuta kung nipalit, so, pero wala naman nila gi-develop gid kaayo. So murag diri siguro sa tuwa diri sa Davao, San Pedro, Claveria, ana na siya, no? Taas-taas kaya nga latasunon. Mm. Mura kung ma-imagine attorney no kay ang dalan gikan San Pedro to Claveria going to Bahadak if I'm not mistaken. Maragana iyang stretch sa road niya. Mm. Mm-mm. So we have Oh, some yes, ano? photos. Mura po sa uyang rin naaman po yung mga Murag na yung mga business center nga kanang mga namaligyang mga basic goods, no, makita po nato diya. So murag I think sayo-sayo pa ni mo na medyo luag-luag po siya mo na nga natong among na agian pinaabtik katong CNT lechon, so diha mi nakapaniud to. Ayan, so tapos sila yung frozen lechon. Grabe ilang lechon dito nga murag every 15 minutes mahurot na po'y maabot. Ayaw na maghulat sir kay mga 5-10 minutes maabot na po ning naay bagong luto. Ang ilahang lechon nga ginaon sa dili kayo dagko, no? I think it's between mga 10 to 15 kilos lang ang kanang luto na. So murag lami gid siya, no, kay lahi magid ang batang no need for sauce, and lang siya, templado na siya, no. Medyo lang on the parat-parat nga side, medyo salty side siya, no, kaning so far nga tilawan nato diya nga lechon, CNT lechon diya sa Cebu, no. So I think lami siya nga suka. For me, suka ang imong sausawan. Dili katong mang tea nga sauce. Oo. Speaking of parat, asag yun ang portion na parat, ang panit ba or ang unod? Dito dapit sa ribs, no, katong unod. Okay, dito magud unsa tong mga tanglad, tong iyang mga seasoning, siguro mga sa badya bitsin, kaning asin, no. I think they put some little Sprite or 7-Up, medyo na pakatamis-tamis pud siya gamay CD. But gyud so far wa pa ko'y nakita nga dili gyud crispy ang ihang siguro 90% I think crispy gid ang ilahang kanang
panit sa lechon. Gani. Oo. Pero ang pangutanan nako attorney nganong lami kaayo ang lechong Cebu itandi sa ubang lugar. I think that's naa sila kanang gina-control or ambot sabay lang ginapakaon sa ilang mga baboy, no? And I think they also use native nga pig lang kay diri maski kanang unsa daw kanang nga breeding na kaayo nga baboy kanang naay dili gyud anak kalami, no? Then if I observe dili kayo po dagko kaayo nga baboy ilang ginaon sa ginaluto, except siguro kung naay mo order nga large, extra large nga mga sizes. But pila na ba to dito ang I think 1,150 or basta sobra Per na po kilo? libo. Yes, oo, doon yun sa napuntahan namin. So medyo mahal siya kumpara kay diri sa Davao. Murag unsa pa lang man siguro pila ba tong kilos sa lechon? 800, 750 murag ana. Wala pa makaabot og libo siguro. Oo. Depende na So, sa asa nga lechonan. Yeah, I imagine na lang kung pila na ang kilo sa lechon sa Manila ron. Masig 2,000 na or 1,500 pataas, no? Kay God. mahal magid dito sa Manila. Although they have La Loma lechon doon, no? Sa Quezon City daghan po dito. Pero naagi uban kanang diha gyud sa inasal, no? Kaning lechon sa Cebu gid ang ilahang gina-order. Sa order sa special occasions. Gani. As far as I can remember no, namang good dire sa una pa no. Usa na ang tawag na lechoneros de Cebu. Oo. Naa pa man gihapon siya, no. Although ang atong traditional diri nga kanang street is di ba? Unsa ni kaning diha sa diri sa Davao unsa ni nga diri kaning Portion sa magsaysay, I think. kani unsa ni nga sales kaning hempesaw kanang diha nga atong mga lechonan diri sa Davao City. Although diri sa dul sa kong office na man diha sa Torres na amang gihapon dul sa simbahan tong lechoneros, then unahan na murag duha or tulo ka lechon pod no nga medyo sikat-sikat na pod sila. Lami man pod ilang lechon, no. So Chavez Street diri sa Davao katong atong ang atong Portion man na traditional. kanto naman sa may technical institute. Yeah, oo, diha sa na school diha o katong So ito na kuan. dool sa Monteverde mga hardware na po dito. Alright. Okay. So that's about it no sa mga videos no, and we will go on straight kay naintrigo ko unsa ning mga tulay nga sikat kaayo diya sa Cebu. Yes, oo. So kasali na ito sa kanilang parang ginawa nilang tourist attraction, no? Especially the newest and third bridge. So karon i-feature lang nato ang tulo ka bridges sa Cebu. We have some images for you na ma-share nato og napud tay mga short videos nato nga i-share pod from YouTube, di ba? CD. Yes, oo. Sige. So So, sa unahon attorney ang Sige, unang bridge na makita. tingnan natin. So, ito yung bridges of Cebu. Of course, ang number 1 bridge nila, ang karaan, is the Sergio Osmeña Jr. Bridge or the Mactan-Mandawi Bridge. So, this is the first bridge built to connect mainland Cebu and Mactan Island, opened in 1973. It became an important transportation route and symbol of Cebu's development. It is commonly called the first bridge. So siya gid yung una gyud ang iyang lokasyon, i-connect niya ang Mandawi City ug Lapu-Lapu City, Cebu across the Mactan Channel. Ayan. Tapos sige daw, ikaw daw next sa atong second bridge. Oo. Marcelo Fernan Bridge. Ayan. Also known as the second bridge, this cable-stayed bridge was built to reduce traffic congestion between Cebu and Mactan. It is among the longest and widest bridges in the Philippines. It connects Mandaue City and Lapu-Lapu City, Cebu. So, mauna siya, no? Wala unsa sa pinakasikat gyud diha. Oo. Actually, kung gikan ka sa airport, mao na imong unag yung maagian kung going to Mandaue side. So,
ang third bridge, no, ang CC Lex na ilang gitawag, mo ano yung usahay nga gi-appeal na nila sa ilang mga kanang mga package tour, no. So this is actually the newest and longest bridge in Cebu, CC Lex, or the Cebu Cordova Link Expressway. So it is a modern toll bridge designed to improve travel and trade. It is currently the longest bridge in the Philippines. Okay, 8.9 kilometers. So it connects Cebu City and Cordova, Mactan Island, Cebu. So mo na siya, no? Kaning naay bayad dito, naay toll. Mo na nga I'll just like to share, no, katawanan kayo CD kay katong unsa nga nagrent a car man mi, no, for the 2 days. Kabalo na ko nga naa na siya kanang unsa kay familiar man punta sa Manila nga RFID, mga NLEX, NLEX ana, para dili ka madugay naa na kay load sa imong card, kay madugay ka kung magbayad kag cash, kay hatag kag kwarta, suklian ka mo pila-pila. So kaning akong uban nga uncle, nagkita mi dito dapit sa may seaside before mi nitabok, kusog kay magpadagan kay medyo bag-o man to yung sakyanan, dako pod. Mao na nga wa gyud ko ka overtake niya katong unsa padung nami dito mo tabok sa CC Lex, no. Pero pag abot sa toll gate, sa toll plaza, dito man siya sa cash ni bayad ako na may RFID. So ako na nakauna og tabok dito sulod sa CC Lex Moto, perte siya kinansaway pag abot dito sa atong sa 10,000 roses, no, katong sa nako nabiyaanti ka kay nag-cash raman ka, ako naman ko RFID gipaludan man ako sa rent a car daan. So moto nga unsa kay akong uncle na siya yung youngest sa mga magkapatid na nila mama. So marag 5 years lang among agwat ana, mo na nga kanang kadula na ko na siya. So every time when I go to Cebu, I see a point nga magkita pod mi. Okay. So as saying a lot, no, kaya ako na paslak karon ni ning mao nga Sige. video unsa ni, no. Pero Oo, short para ra ni, makita no, nila. kay mao ni ang tulo ka mga bridges. So nasa So, taas yung CC Lex, nasa gitna yung Bridge 1, nasa baba yung Bridge 2. Second bridge and third bridge. Ayun. So mao to siya, no. So, nindot ba yan, no? Pero syempre, depende na sa inyong travel at itinerary, no? Oo, kung makita po na to, no, lahi po yung structural design, no, na ay ka ng murag bakal, na ay ka ng murag na ay cable bridge, o katong bago nga modern na po, lain po yung style siya. So dili siya makaumay ba, no, ang iyahang architectural design. Depende po siguro po ni sa the way that unsa kalayo, unsa ka bugat ng ilahang mga materials diya, no. Ayan. Alright. So ato nang lantawon, no, kay gusto na akong ma-share ni ining ano. And although gusto nato masulit kay usaraman ka oras ang ato ang program. Yes, oo. Let's get on with this Sige, go ahead, CD. Oo. So unahon nato ni Cebu Cordova Bridge. Ayan. Okay. So ako lang So inyo makita mao ni ang Cebu Cordova Bridge. Completed despite COVID and Super Typhoon Ayan. The project used 135,000 cubic meters of concrete, leveraging advanced technologies like Oh, haba pala talaga, no? Oo. concrete designs emphasize sustainability, durability, timeliness, and localization. Okay, what we are playing right now is courtesy of YouTube. Yes, okay. Kani atong platform nga StreamYard, pwede siya mag-share sa ato ang mga open tabs, no? So, but maybe in our later programs, pwede ta mag-comment kung naano yung mga live na unsa, especially siguro sa unsa, no?
kaning impeachment trial kumadayon din na siya CD. Pwede ta mag-comment or nabatay mga sa diha nga about music or mga arts, mga live events. Pwede po ta mag-share po sa ato ang mga viewers na sa ato mga comment o sa ilang mga poll. So maybe if you want to be more interactive, you can show the other features na sa atong StreamYard, napod sa poll, sa comment section, no? Sige, so nice, no? Nindot kila yung si Silex, no? Wana gina-appeal po nila sa ilang mga package tours. Alright, so we go on sa next one, Moto Marcelo Fernan Bridge. Yeah, okay. This is Bridge 2. Manilang Bridge 2, no? So, ano niya siya? Near the airport, and if going to Mandaue, kung na imong maano, open in April 1999, 1.230 meters. 1,200 meters. About 1.2 kilometers. Okay. Oo. The bridge was named after Senator and Chief Justice Mr. Fernan. Again, sa YouTube na nigikan. Yes, gikan sa YouTube. Thank you, YouTube. Okay. Kani ang duha ka agianan, no? Duha ka agianan, yes, na ipadong sa airport. Kanang isa overpass, I think. Oo. Going to airport. Samtang ang isa going to Paho. Yes, oo. Going to Paho din. Ayan. Going to Paho, Lapu-Lapu City. Okay. Alright. So, moto, no? And then the last one. Bridge 1. So, Bridge 1 ta. Okay. Simple lang siya pero murag tanaw nako very strong gid siya nga bridge, bagga yung simento, then Paayong adlaw. This is Andre Ayuban, a writer from the Sidlakanan Student Publication. For our second video this National Heritage Month, we are featuring something you have probably crossed before without realizing its cultural and historical significance. This is the Mactan-Mandawi Bridge, and this is its story. Opened in 1973, the Mactan-Mandawi Bridge was the first bridge to connect Mandawi City to Lapu-Lapu City. It was built entirely by Filipino engineers, and back then, it was a massive leap forward for Cebu. Beyond its feat, the bridge has been pivotal in Cebu's economic growth. By connecting the mainland to Mactan Island, it facilitated commerce, tourism, and cultural exchange. For many locals, it's more than a passage. It's a lifeline that brought opportunities and unity. Today, the Mactan-Mandawi Bridge stands alongside the Marcelo Fernan Bridge and the Cebu-Cordova Link Expressway, collectively enhancing connectivity and Metro Cebu. Yet, as the first to bridge these islands, it holds a special place in the hearts of Cebuanos. It's a testament to our enduring spirit and progress. Unsay natabang sa Mandawi Mactan Bridge sukad natukod kini? Dayon ang transportasyon, ang ekonomiya dali ra kay ang paglabang sayon ra. Di para tunguna magsakay bagbards para makaadto sa pikas nga isla karon nga tuan na himo ni Bridge Park, nakatabang pud siya kay daghan ang mga tawo ang ari diri sa ilam sa bridge. Nya nakatabang ko namo kay naninda nami dis ilam. As we commemorate National Heritage Month,
Let us remember and honor the structures that have shaped our journey. The Mactan Mandawi Bridge is not just steel and concrete, it's a symbol of connection, resilience, and shared history of Mandawi Hanos. Ayan. Ayun. So, that's about it, no? Yes. Oh, ang bilis ng oras. So, parang tamang-tama lang talaga yung oras natin. Yes. So, if you have enjoyed this episode, please do not forget to comment, and we will try our best to read your feedback as much as possible. So, syempre, ako nang naitimbay, although very late na, but congratulations DI sa mga licensed professional teacher pass or LPT. Yes, marami tayong top notchers dito sa Davao. Oo, labi na katong sa ubang lugar, Davao region, whatever it is. May you had your careers bloom as you will enter into a new chapter. Kay dugo kaayo ang mga reviews sa exam, hilabi na kung unsa man na imuhang subject, pero unta makasugakod ra mo for this new chapter in life. Kay ang uban nag-study naman daan, nakapasar naman daan, pero katong sa mga wala nakapasar, napay next time kay lisod baya mag-retake, no? Pero it's worth the wait, baya attorney. Yes, in God's special time, no? Sometimes dinidelay lang tayo kasi meron pang ibang reason o ibang purpose para sa atin. And just right before we end, I'm leaving this episode with the verse, "For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee." Isaiah 41 verse 13. And of course, attorney, gusto mo natong magdugay pa ta, pero syempre Yes. gusto naton reserve sa next. And I think Yeah. the next episode will be Part katong 3. event, no? Oo, dito sa Victor National, dito sa J Park Resort. So, abangan niyo yan next week. Kay marami Yes. naman tayong mga ganap na ma-share sa inyo. And we end our episode 15 by greeting everyone. Mabuhay o madayaw. See you next week. Bye-bye. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Ventosa Law Office of Attorney Jose Vicente C. Ventosa III. For appointments, please call 0922 Ventosa or 0922-83-68672. Colors Flower Shop, Rigodon West for wellness, events, sports, and trainings.